O ang usa dato iyang iyang i-consider yung kaugalingon. I know the Bible, I know kaning-kaning tanan nga naa dire. Unya ang usa namino lang sa pulong sa Ginoo bisan di siya kabalong mabasa. Matod pa dito, mas dako pag nag-gain ang usa kaysa sa usa. No? Kay sa perspective si Kristohanong kinabuhi, success defines in Christ. Diha ni Kristo. So on. And life without Christ is a life without meaning. Wala itong timanan. Though you hustle hard so much, managingon sa kalibutan, just hustle hard and you will gain, managingon pa sa philosophy, if you just exert effort, you will gain something. Maginay lang ginaingon, no? Maghago lang gyud ka. Mubalos ra gid na ang imong kahago. But wala tong ibutan sa tong unang igsoon. Without Christ, wala gyud kapaingnan ang tanan. No? Because mato pa sa Bible, your life is hidden with Christ in God. And life, mo tong gingon kagina sa kanta nga pahinumdom, walay laing dalan, walay laing kamaturan, walay laing kinabuhi. John 14:6. Iyon pa, Christ is the way, the truth, and the life. Walay success without Christ. Mana to timan ano? Nya matod pa diri sa sunod, your success is the living proof of God's grace. Grasya ra gyud sa Ginoo igsoon. Kung unsa man gani ning maabot sa atong kinabuhi, it's all by the grace of God. An unmerited favor that dili nato angayan dawaton. And even if nga madawat nimo ang tanan through your effort, yung kag wala ginang gingon nga kining salamat ko sa Ginoo kay wala ko na disgrasya, hapit tagud makuha ng hapit tagud ko mabangga. Wala gid ko na disgrasya. Salamat rin ko sa Ginoo. Nagnindot yung perspective ba? Yung salamat ko sa Ginoo kay hapit wala ay kanang sa tawag ni. Wala ra gyud ko na disgrasya, hapit ra gyud. Kay kun wala pa nako giana ang manubila, ay tumbagod ko. Nakita niyo ang kalainan sa statement? Kita niyo? Salamat sa Ginoo kay wala daw siya na disgrasya. Prayon siya, may gani na ana na ko ang manubila. Kinsa naman to karon ang imong ipasalamatan? Kinsa may hero sa imong story? Yo, may gani na ana na ko pero nagpasalamat ka sa Ginoo. Nganong ikaw man? No? It's all by the grace of God. And without grace, matod pa ni Apostle Paul, I am who I am because of the grace of God. And I count all those things behind me meaningless because of Christ. That doesn't mean that we will not exert effort on anything. In your education, sa imong effort kada adlaw, that doesn't mean nga dili nato na buhaton. Ang ato lang gud sa ipasabot that Christ must be the center in everything. Sa imong education, Christ must be the center. Sa imong pagpanginabuhi, si Kristo ang madayig. Sa tanang naa nimo, it's all by Christ and by His grace. Grasya niya. Kaya rason nga nung nabuhi ka kada adlaw, it's not because that you are healthy. It's not because you are kanang lingkon pa ang imong lawas or ayong kag dili palagi ni unsang kalibutan. Nabuhi ka kada adlaw, it's by the grace of God. Gitugot niya. Kung mabuhi man gani ka ugma, kuha ka kabalog maipabay mong lawas. No? Nagubat karon ng Iran. Ay Iran ba to, no? O Israel. Karon naghulga na po ng mga Arabic country kay murag mukuan sila no, mutabang ang US ni kapil-apil na sad. Hapit na gyud matapos ang kalibutan. No? Hapit man o dili pa kabalo man ta nga will be caught up in heaven. No? Ingon pa ni Apostle Paul, encourage them with this truth nga mupadayag ang Ginoo diha sa kalangitan. No? So mo na atong gisunod re matud pa how do Christian youth become God's ordained model in ministry. No, kay mo man ato ang gihatag sa itong mga leaders dito, no?
nga matod lagi ang youth daw na ay time. Gusto to na ay time, na ay strength, o na ay with alam na sila na silang pagkabataan na this is the right time. Ihatag na to itong panahon daw sa Ginoo. How do Christian youth become God's ordained model in ministry? Natay ito ang 4 ways to model Christ. Now, mga po na itong kanon karon, atong i-model is